So, good day mga Kalab TV. Ito yung first time ko para mag-harvest ng sibuyas. Ayan, so ibablog natin ito ngayon. Pinapakita ko sa inyo ito yung mga nasimulan ng mga nag-harvest. So, ito si wife ko, kasama ko siya. Ayan, humuhunot din siya. So, humabulan lang kami nito kasi paggabi na babawi kami sa araw ng kinabukasan. So, yun na nga, nagbalat-balat kami at umuwi na. And so, ito na, dumating na ang araw ng bukas, umaga, alas 6 ng umaga. In-start na namin ng motor at pupunta na kami dun sa bukid. Alam nyo, napansin ko guys, no, dito sa pag-harvest ng sibuyas, meron ditong napakagandang experience. Unang-una, yung amoy ng sibuyas. Ako, sobrang mekos-mekos ko yan. Paborito ko yung mga insan ko na yan. Very special yung amoy ng sibuyas. Yung tipong, ang sarap paglagay ng ng sausawan, kumbaga toyo tsaka kalamansi. So, balik tayo. O yan, ito na yung mga na-harvest namin. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya binubunot. Ito, tinuro sa amin nung in-law ko, na dapat daw marahan lang ang pagbunot. Ayan, kakamayin lang siya, hindi kailangan puwersahin, hindi kailangan hugutin ng malakas. Marahan lang, gagalaw-galawin mo lang siya ng konti. So nung nagamay ko na, yun, dala-dalawang kamay na ginagamit ko. Tapos nagsuot na rin ako ng mask kasi medyo mainit pa rin at hindi pwedeng na-expose tayo masyado sa araw dahil masakit din siya sa mukha at sa mata. Ayun na nga, nagpaligsahan kami ni wife ko, paramihan daw kami na mabupunot. Ayan, pinapakita pa niya, no? So, ito na, sige na, gapang na para mapabilis. Ayun, hindi na nagtagal, binilisan namin ng pag-harvest dahil natutuwa kami dito Naging bonding na rin namin siya. At ito pala yung sinasabi ko, ito yung mga itlog ng harabas na sinasabi nila na sumisira ng mga sibuyas. Isa pa sa dahilan kung bakit tumulong na rin kami dito na wife ko kasi kailangan madalian na. Kasi kulang yung tao kung di kami tutulong para mapabilis. Ito nakikita nyo na. Wala pang isang oras. Ayan, marami-rami na rin kami nabunot. So, ito, medyo mataas na yung haraw. Nangingitim na nga rin kami at madumi na ang aming mga kamay. Pero tuloy lang. I-enjoy natin. Yan ang bukid At ito, habang ako nagbubunot, si wife ko naman, pinuputol naman niya yung mga dahon ng sibuyas. Para meron na kaming nagagawang mga naiipon na kumpul-kumpul. Dahil mamaya ilalagay yun dun sa may buriki. Yung kulay pula na sako, yung parang basket ang dating niya. Alright, so merienda muna tayo, tinatinapay. Tapos ito, nagdoble na ako ng jacket dahil talaga mainit na yan guys. Tumulong na rin ako, nagupit-gupit itong mga sibuyas. Tatanggalin ko na yung mga dahon. At katanghalian na nga. So ito, salamat sa sa sister-in-law niya. Ayan, naghanda sila dito sa mini kubo namin ng makakain natin. So, wala nang usap-usap. Talo-talo na, kain na. Ang ulap nga pala namin dyan ay andoks. Andoks pa naman. So, yun na nga, pagkatapos namin merienda, balik trabaho na ulit. Gupit-gupit na ulit ng mga nagupit na nabunot namin na sibuyas. At ito, ayan, ito ay bandang alauna ng tanghali yan. Sobrang napakainit. Pero ganun pa man, salamat sa Diyos at natapos na namin. Marami-rami na kami nagawa. Kung nakikita nyo ito, nagtanggal na ako ng sombrero. At wala na rin yung jacket ko kasi malamig-lamig na yan. Pero still, makikita nyo marami pa rin ditong mga binubunot at mga ginugupit ng mga sibuyas. Salamat sa mga tumulong sa atin. At mamaya ay babalot na namin ito sa mga buriki. So, uulitin ko nga guys, napakabango ng amoy dito sa may bukid. Especially yung katas ng sibuyas, ang dahon ng sibuyas, napakabango niya. Although medyo maanghang siya sa mata, pero napakabango. Sobrang sensational. I mean, sobrang satisfying yung amoy niya. At ito na nga, natapos na yung pagbabalot. Ito na yung mga tumulong para ikarga sa mga kulong-kulong itong mga sibuyas natin. So the next day, nilipat na namin sa may garahe. At ito nga pala yung mga reject na sibuyas guys. Ayan, nakikita nyo, hawak-hawak ko siya. Sabi ng biyanan ko, pwede raw ipakain sa manok. Tinesting ko nga. Ayun, nagpipiesta sila. So, itong mga sisiw, syempre, di pwede sibuyas. Pinigyan ko muna ng ipil-ipil. Ayan, tuwa sila. Tapos, chinek ko na rin itong mga itlog natin. So, ayun nga, meron tayong pang-almusal. Lalagyan natin yan na tinagtad na sibuyas. Sakto, di ba? At ito, dumating na yung mga buyers ng sibuyas natin. Itong si brother-in-law ko, ayan, ikipag-usap na siya sa mga buyer. Kinarga na nila isa-isa. At yun, nakakatuwa. Salamat sa Diyos na kapit. So, syempre, the next day, lumusta kami ng Maynila. At itong dala-dala nating sibuyas, dinala natin ang family natin dito. Ayan, tuwang-tuwa si mother ko. Kalahating buriki pa lang yan. Kasi hindi kaya na motor natin lahat Maraming salamat and God bless us all.